tingnan nga natin ang kwento, bahagi ng kwento ni TJ sa pamamagitan ng mga awitin. Di ba? Tingnan natin kung anong makover natin. Umpisa natin doon sa Ikaw at Ako. Ikaw at Ako, it's my very, very first Viral song. First single ko. That's the very first single. 2012. 2012. I wrote it around 2010, 2011. Pumunta akong Manila, 2011, with just a notebook full of songs and my dreams. So pumunta po ako dito, nag-audition ako sa mga record label, lipat-lipat kung ano yung mga pwede kong mapuntahan na mag-sign sa akin at magtiwala sa akin. And there was this time pumunta ako sa Poly East Records dito sa QAV. Tapos nung kinanta ko yun, nag-audition ako, I sang the song. Tapos sabi nila, uy, sakto, ikaw pala kumanta niyan. We've been looking for that song. Kasi narinig namin online. So, sobrang sumakto. Yun, binigyan nila ako ng deal and doon na nag-start yung career ko. Okay, kumusta ang buhay? Saan ka nakatira? May auto ka na ba? Nag-G-jeep Nung ka una ba? po, Oo. walang auto. As in, So saan ka nakatira during that time? 2012? sa Mandaluyong, nagrenta ako ng very small space. How much Siguro, were you renting the place? I think I was renting it 5,000. But parang ito na. Ito na yun. Itong Okay. bilog na to. Yan yung bahay talaga. Mag-isa ka lang. Eventually, humabol yung gitarista ko si Makoy. So kaming dalawa doon. And Pero it was, may bed, may ref, may bed, roll-up bed. Roll-up na bed. Oh, Sa umaga, okay. tapos pagising mo, parang yun na yung makikita mo. Yun na yung buhay ko. Pero ano yung mga gamit na meron ka nun? TV na pinahiram sa akin, monoblock na lalagyan ng TV, foldable na chair, kettle, yung initan ng tubig kasi doon ko niluluto yung noodles na kakainin ko, rice cooker kasi doon namin niluluto ang rice, syempre, at yung ulam na lulutuin namin, fina-fry namin doon. Pero may ganun aircon? tipong buhay. Walang aircon. Hindi namin afford yung aircon talaga. Okay. Kasi ganung buhay. That's 2012. 2012. Pag lumalabas ka, halimbawa, umiikot ka sa mga recording studios, this is 2012, I'm trying to remember where I was. Oo. Pero wala kang auto, di ba? Wala po. Jeep, tricycle, MRT, LRT. Kumusta yung the rejections that you got? Marami, pero masakit siya, yung mga rejection, syempre, but Paano sinasabi sa'yo? And one rejection that you babalikan can't ka forget. namin, okay. pero The eventually... usual. The usual. Tapos, just one time I remember, meron akong isang gig na nakuha. Sobrang excited ako. July, the gig was September. Sobrang layo pa. Wala akong i-look forward kasi wala naman akong trabaho nun. So, uy, may gig ako nakuha. Eto na. Prepare ako, kanta ako everyday, practice ako. Pagdating ng mga 1 week before, biglang hindi natuloy kasi may kinuhang bigger artist kaysa sa akin. So, those are one of the heartbreaks ng mga una na hindi pwede sa industry to, hindi ka pwedeng sobrang madaling ma-hurt. So, And ganun when you talaga. look back, di ba, When I look- pampatapang, pampalakas ng Tama, loob, tama. di ba, pampastrengthen. Tama. Oo, kung nag-iipon ka ng lakas ng loob, ito yung mga karanasan na babalikan mo. Tama. 1 week before the gig, Wala. Na-cancel. pinaghandaan ko yung 3 buwan, yung gig na yun. Pero 1 week before the event, ay sorry, kinuha namin si Toot instead of Okay, you. right. Pero financially, TJ, paano? Saan ka, who was supporting you? As much as I can, nag-voice overs ako sa commercials. Yun yung ginagawa ko. I do voice overs for radio and TV commercials. Nag-host ako ng events kung kaya ko. But yung daddy ko, every now and then, inaano niya kami. Chine-check niya sa amin kung okay ka lang ba dyan, kumusta ka. And yun, unti-unti, kinaya naman through God's grace. Pero Yeah. yun, mahirap talaga Right. dito, boy. Pero nasasabihan ka ba ng dad na pag hindi mo na kaya, uwi ka lang? Yes, Oo, lagi. dito hindi ka magugutom. Oo. Parang ito yung common natin lahat ng mga probinsyano. Kasi ang Tama. nanay parating sinasabi, pag medyo nawala ka at wala ka nang makain, umuwi ka lang dito, kakayanin natin. And you have that. Wala bang point in your journey dito sa Maynila that, ayoko na, I'm gonna go back? Meron dito, boy. Meron. There's this very specific night na hindi ko makalimutan din talaga. Na lagi ko naman kinikwento. There was this time na wala na talaga kaming pera. As in, wala na. Sabi ko sa kaibigan ko si Makoy, sabi ko, bro, meron ka ba dyang pang-dinner lang natin? Kasi yung papadaling daddy sa akin, bukas pa. 500 pesos lang din naman. Kasi 1,000 lang pera niya, hati kami. So, ganoon lang din yung pera talaga namin. Oo. Bukas pa yun. Ngayon, wala naman kakainin. Sabi niya, Brad, meron pa ako dito. Just enough to buy us buy one take one burgers dun sa may Silo Circle in Mandaluyong because that's where I live. Habang naglalakad kami nung gabi, sa pahiram muna bro. Ito lang muna, hati muna tayo, buy one take one. Habang naglalakad kami, papunta dun sa circle, yung nakatingin ako sa daan, hoping that I'd find like 10 pesos or 20 pesos. Lord, sana may 10 pesos dito makita ako para man lang may pang soft drinks kami. Pangdagdag. Yun yung point na sabi ko, tama pa ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Uuwi na lang kaya ako sa amin talaga. Okay. Pero wala eh. There's just every time
lagi niyang sinasabi sa akin na tuloy mo lang, may pupuntahan ka. There's always a still small voice that keeps You on hear telling that, me. di ba? I hear it. Oo, sabi nga natin, you always have to be still so that you can listen, you can hear the whisper.